Hi, Christopher Valdez po of marketinghenusecrets.com and isa akong online and network marketer. So gumagawa ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na maaaring magamit natin sa pagmamarket upang sa ganun makapag-save po tayo ng maraming time and effort sa pagpapalago ng ating home-based business. So in this training video, ang pag-uusapan natin ay kung bakit hindi effective na marketing line ang We Will Build Your Downline Organization. Okay? So, we will build your downline organization. So, nakakabasa ba kayo ng ganitong mga posting sa Facebook and any social media accounts? So, sa palagay nyo po, effective po ba? Okay, sa network marketing industry and internet marketing industry kasi, ang main objective natin ay dapat lumaki ang ating team at magkaroon ng malalim na organization. Kasi dito tayo pwedeng kumita ng malaki. Tama? And this can be done by simply recruiting and sponsoring new members sa ating organization. Pero hindi nito ibig sabihin na kailangan tayo ang mag-build ng downline organization ng bago nating mga members. Okay? And the best way pa din syempre is to sort them if they are qualified to become part of our team, then teach and educate them how to do the business. So sa ganitong paraan kasi, tinuturuan natin sila maging action taker and at the same time, hinuhubog natin sila na maging isang tunay na entrepreneur. So, there are 4 reasons po kung bakit hindi siya effective na marketing strategy. Okay? Number 1, we are not helping our new downline. Okay, tulad ng sabi ko, ang kagandahan ng network marketing industry ay parang meron tayong power or kapangyarihan to help other people na ma-realize din nila yung mga desires nila sa buhay. Kumita ng extra income at syempre mag-evolve sila bilang isang tunay na entrepreneur. Okay? And tulad po ulit ng sabi ko, para magawa nila ito ay kailangan i-guide natin sila na mag-acquire ng mga skills, i-build yung kanilang foundation about the business, and step by step ituro kung paano gawin yung negosyo. So in short, we are molding them as a leader. And yun talaga yung ating obligation and accountability bilang upline nila or bilang nag-sponsor sa kanila. Pero kapag po kasi tayo yung magbibuild ng kanilang organization, tinetrain natin sila na umasa na lang lagi sa atin. Tinetrain natin sila na huwag gumawa ng aksyon. And tinetrain natin sila na umupo at manood na lang sa kung ano yung gagawin natin. Tama po ba? Number 2, we are not duplicating and leveraging on them. Okay, duplication po is the real key in this industry. So in short, nile-leverage natin yung ating oras at effort sa ibang tao. Tama? Pero kung tayo yung nagbibuild kasi ng kanilang organization, result is nagsasayang tayo ng maraming oras, pera at effort sa mga hindi qualified na tao. Oo, kumita po tayo ng direct referral fee. Kumita tayo ng match sales bonus. Pero nagsasayang tayo ng maraming oras at effort sa kanila. What if ibigay na lang natin yung oras at effort na ito sa mga taong willing matuto at aralin kung paano gawin yung negosyo? Tama? What if ibigay na lang natin yung oras at effort na ito sa mga taong willing gumawa ng aksyon? So for sure in the long run, itong mga leaders or yung mga tinuruan mo na ito, sila na mismo yung magbibuild ng organization mo. And in that manner, makakapag-duplicate at leverage tayo talaga sa kanila. Number 3, we are not building a long-term relationship with them. Unless po superstar ka or top earner ka na kaya mong mag-attract ng maraming members at mag-sponsor sa isang araw or linggo, ay kaya mong mag-build talaga ng organization nila. But I don't think po ganito yung strategy ginagawa ng mga top earners at mga umasenso na sa ganitong industriya. Kasi yung ginagawa nila ay ina-attract nila yung mga prospects to come on them by simply showing them their good posture at leadership skills. Okay? So, what if hindi ka superstar or bago ka pa lang sa industry na ito? Kaya mo bang tayuan at panindigan yung ipinangako mong downline organization sa bago mong member? Network marketing po is relationship building business. And trust and belief is another key po in this kind of industry. So for sure, hindi mo siya mamomotivate at may inspire kung sa una pa lang ay hindi na totoo yung sinasabi nating marketing strategy sa kanila. Tama? Result is mawawalan sila ng tiwala sa'yo
at hindi na nila i-consider lahat ng sinasabi at tinuturo mo sa kanila. And number 4, we are giving them a wrong image of MLM or network marketing as an industry. Question po, nakaka-receive ba kayo ng mga objection sa prospect nyo tulad ng alam ko na yan? Or, nako, hindi totoo yan? Or, nako, nasubukan ko na yan dati? Yung mga prospect po na may ganitong objection ay meron ng experience sa networking business. And most of the time, sila yung may mga bad experience sa business na ito. And through word of mouth, pwedeng nasi-share nila ang mga experience na ito sa ibang tao, kaya nagiging masama yung image ng MLM. Actually, marami din pwedeng factor dito. Pwede kasi nagsara yung company, pwedeng wala silang time para aralin at gawin yung negosyo, or pwede din na mali at mga old school yung itinuturong strategy sa kanila. Okay? So, let's get back po dun sa strategy na we will build your downline organization. Di ba nasa copy-paste business tayo? So, gawa po tayo ng senaryo. What if ikaw, bilang mentor nila, ay ganun yung strategy na ginagawa mo? Nagpo-post sa Facebook at iba pang social media ng tagline na we will build your downline organization. Tapos kumakausap ka din ng mga tao at ganun din yung sinasabi mo. Kami yung gagawa or kami yung magbibuild ng downline organization mo. So in short po, ganito yung itunuturo mo sa kanila. Okay, sabihin na po natin na effective yung strategy na ito sa'yo. Kung hindi naman effective sa mga bago mong members, ay pwedeng ma-frustrate at huminto na lang sila at mawala na parang bula. Okay? Yung mga prospect kasi, kapag nakakabasa sila ng mga ganito sa Facebook at social media, subconsciously at tumatakbo sa isipan nila ay ganito. Kapag ba sumali ako sa team mo, kapag ba sumali ako sa organization mo, ganyan din ba ang gagawin ko? Magpo-post at mag-spam sa Facebook at iba pang social media platforms? So I hope po you get the point. Actually, meron maganda at mas effective na paraan on how to attract lots of leads and prospects sa social media. At pag-uusapan natin yan in a separate training video. So sa strategy pong ito, for sure ay ma-attract sa'yo subconsciously yung mga prospect mo at makikita ka nila bilang isang leader with value and knowledge na pwedeng makatulong sa kanila na ma-solve yung problema nila. So in this manner, nagbibuild ka din ng authority sa social media. So abangan nyo po yung training video na yan. Anyway, to conclude everything po, I'm not saying na kung ito yung strategy mo sa ngayon, ay itigil mo na yan. Especially kung effective naman sa'yo. Pero kung ganito yung strategy natin, we should do this para ma-motivate at ma-pump up mo yung bagong member mo. Okay? Say for example po, parang ganito. Pwede mong sabihin sa bago mong member yung ganito. Remember lahat ng na-share at naturo ko na sa'yo? Kapag na-master mo at na-i-apply kung paano mag-qualify, paano mag-invite, paano mag-present at paano mag-close sa iyong susunod na 10 prospect, ay malaki yung chance na ipapakilala kita at makapagtulungan kayo ni Downline A. Si Downline A, bago natin siyang member dito sa team natin. So sa ganitong paraan kasi, namomotivate yung bago nating member na aralin at i-master yung skill kung paano mag-qualify, yung skill kung paano mag-invite, yung skill kung paano mag-present, at yung skill kung paano mag-close. Reward system po yung tawag dito. So in this case, natutulungan mo siya in many ways. At kapag na-master na niya yung mga skills na ito, hindi na ito mawawala sa kanya. And you are building now mga downlines na action takers and skilled leaders. Okay? So that's it po. I hope marami kayong nakuhang value and techniques sa short training video na ito. And kung may nakuha kayo, pwede nyong i-share ang link na ito sa inyong Facebook or any social media account upang sa ganon, matutunan at malaman din ito ng mga kaibigan ninyo and team members. Also po, please like my Facebook fan page www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez. You can also follow me po on my Twitter www.twitter.com/Toffel_Valdez, or you can simply subscribe to my YouTube channel http://bit.ly.com/Christopher_channel. Or kung gusto nyong mauna po sa lahat ng trainings na ginagawa ko, sa mga tools and softwares na nire-review ko, na maaari nating magamit to save lots of time and effort sa pagmamarket, please subscribe to our email list.
Punta lang po kayo sa www.marketinggeniussecrets.com, then mag-subscribe po kayo dito. So sa ganitong paraan, may papadala ko ng diretso sa email address mo yung mga strategies, techniques, and training videos na ginagawa ko. Again po, this is Christopher Valdez of marketinggeniussecrets.com, and thank you for watching.